Toolshed. God bless everyone. Keep safe. In fairness doon sa may mga SRNE na 40 amps, ito, makikita nyo dyan, paano sineset up ito sa ating mga lithium batteries. Yan, meron akong dalawa dito. Ito yung isa. Karamihan sa mga charge controller natin ay mga SRNE. So yung nauna kong video ay nakagawa na tayo dito ng settings niya, yung parameter setup nito. However, hindi ko na take up yung sa 40 amps na SRNE na charge controller. Magkaiba kasi yung settings nito. Magkaiba yung pagse-set up ng mga parameters niya. So dito, kung meron kayong 60 amps, ay ilalagay ko sa link sa end of this video, yung link ng pag-set up natin sa 60 amps na charge controller. So dito naman, i-take up natin tong 40 amps na charge controller kung paano natin to babaguhin in accordance with our batteries na lithium batteries. So, yan ang ginagamit kong charge controller para i-charge tong ating blue carbon dito. Yan. Blue carbon natin is yan, 200 Ah yan. Nakalagay yan dyan sa baba. Yan, ano niya, model na UV12-200. At yung panel nito, ay yan dyan na nasa taas. Yan yung natin, panel na ginagamit dyan. That is 550 watts. So, ngayon, i-take up natin to, yung setup nito. So dyan makikita natin, yan yung model niya, ML2440. At pwede rin itong gamitin sa 30 amps, 40 amps. Yan yung mga niya, specs sa battery voltage, kung 12 volts ka, 24 volts. Yung niya, maximum solar power niya na kailangan or pwede. Sa 30 amps ay hanggang 400 watts yung maximum solar power. Pwedeng gamitin dito. So sa atin ay ML2440 at yung gamit nating panel dito ay 550 watts. So sagad yan. Pero hindi naman yan actually 550 watts kasi under normal weather condition. Hindi naman lahat ng oras ay maliwanag at mainit. So 550 watts yung panel natin. Sinagad natin to. Yung 40 amps natin. So meron siyang maximum solar BOC na 100 volts. Then charging current niya sa 40 amps ay 40 amps din. Sa 30 amps naman ay 30 amps din siya. So yan, yung maximum load power niya. So on and so forth. So okay, hindi na natin masyadong i-discuss yan. So dito tayo sa niya, sa parameter setup niya. Okay, dito sa parameter setup niya, dito makikita niyo mayroon tayong apat dyan na knob or button. Ito yung down button, ito yung up, ito yung select, ito yung enter. So kung i-down natin to, makikita nyo, mag-change yan. Ito yung main frame nya. Yan yung main frame or main standby frame nya. So yan, 13.4 volts at makikita natin may arrow dyan na gumagalaw. At nag-charge yan papunta sa ating battery. Then yung another arrow ay siya, idle. Dahil hindi naman natin ginagamit yung load side nitong ating charge controller. Kaya naka-idle lang siya. At dito sa leftmost sa baba ay naka 12 volt system tayo. And dito kung nakikita nyo, medyo napakaliit kasi. Yung setup natin dyan ay naka-user lang. Sa baba natin, yan yung panel voltage ngayon. This very moment, 37.8 volts. At yung pinapasok niyang charging amp sa ating battery ay nasa 26 point something. Yan, gumagalaw po yan dahil nagdedepende sa sikat ng araw. Pag medyo maliwanag, mainit yung panahon natin, summer, tumataas yan. Katulad nito, 26. Time is almost 10 in the morning. So yan, umakit siya at medyo maliwanag, mainit sa labas. So pag medyo makulimlim yung panahon, bumabagsak yan. No? Siyempre, babagsak siya sa bumababa yan. Nakikita nyo in real time yung information through this knob or button. So yan, next 13.3 volts yung battery natin. 13.5 yan, gumagalaw din yan. And sa ngayon yung amperes natin sa ay 0 dahil hindi naman natin ginagamit yung load side as I have said. So kaya 0 yan. So ito naman yung AH na nakuha na as of now. Since kaninang umaga ay naka 45 Ah na yung na-stack ng ating solar panel papunta sa ating battery. So yan, may count siya. Next is 0 yung AH dahil wala tayong load. Wala tayong 12 volts load dito na ginagamit. Kaya 0 lang yan.
Then yung ating degrees Celsius ay 49 degrees Celsius yung init ng ating charge controller. Okay? So, dito sa load, naka number 15 yan, ibig sabihin naka-manual yan. Kung i-change mo yan, pwede mo yun i-change. Ilo-long press mo lang to. Yan. Pag nag-blink na siya, that's the time that you can adjust or you can change to 16 down to hanggang 1. So, dito, naka 15 tayo. Dahil ito yung gusto kong setup para na-on off ko lang yung ating, yung 12 volts nating mga appliances. So, low press lang para ma-activate. Okay. So, ngayon, kung i-on off mo yan, dito makikita nyo, wait, yan. May indicator yan dito, dyan. Makikita nyo. Pag in-on ko to, clinic ko yan, mag-indicate yung on. Yan, nag-indicate yung red natin na ibig sabihin activated yung ating 12 volts para sa mga load. Para pag in-off ko naman, yan, mawawala yan. So, ganun po. So, kung lalabas tayo dyan, yan yung pinaka mainframe niya or main standby niya, screen. So, dito, long press tayo dito sa enter. Pag nilong press natin yan, lalabas, magbiblink yung parang may box dyan. Ang nakalagay dyan ay user. So, dito pwede tayong mag-change dyan. Oops, mali, sorry. Enter pala yun. Dito, long press. Then, dito, down or up. So, dito, up. Ang sunod ay, di ko na makita, napakaliit. Wait lang. Okay, that is the flat battery. Kung meron pa kayong mga flat batteries. Next is the SLD. And, what is that? Gel. Yung mga gel type na battery natin. And yung lithium. I believe lithium yan. Hindi na inaabot ng ilaw. Anyway, yan, dito dapat user lang. Para sa user, pag naka-user kasi, ay mapapakialaman mo yung setup ng charge controller na to. Masusunod yung gusto mo, kung ano yung gusto mong setup na gawin sa kanya. While kung naka-activate ka dun sa ibang sa ibang battery, ay nakaset na yan automatic. So, hindi mo na mababago yan. So, dito, naka-user lang tayo para ma-change natin yung setup niya ayon sa gusto nating gawin. So, yan. Naka-user tayo dyan. So, nasa sa inyo na yan kung anong gusto nyong ilagay. Now, yung next ay dyan, nag-blink naman yung 12 volts. Dito, pwede kayong pumili. Halimbawa, naka 24 volts kayo, ay pwede nyong i-change yan. Ililipat nyo lang. Yan, 24 volts. So, naka 12 volts tayo, kaya 12 volt system ang natin. Yan yung nakalagay dyan. So, next, dito, meron tayong yung equalize voltage. So, sa akin, dahil naka-lithium ako, 14.4 volts ay mag-equalize na yung ating charging. Pero pwede nyo yan i-change. Yan. Kita nyo. Hindi mong babaan sa akyat. So, by the way, again, ang gamit ko ditong battery is yung blue carbon natin. Lithium iron phosphate na battery. Next, yan. That is the boost. Okay, boost. Pasensya na at medyo malayo ako. Boost charging voltage niya, 13.3. So, again, pwede mo siyang i-change. So, magbabago. So, nasa sa inyo pa rin kung anong setup niyo gusto nyo. Sa akin, 13.3. Next is the float voltage. So, yung float voltage is 14.6. Pag inabot niya yung voltage niya na 14.6 ay magpa-float charging na siya. So, ito yung design niya. Pero, again, as I have said, wala namang float charging ang lithium batteries. Pag inabot niya yung full charge niya, full charge na yan. Walang float yan unless naka-lead acid kayo or kung anong battery gamit niya. So, okay. Next is yung 14.4, yung makikita nyo sa taas, may battery dyan. Yan yung indicator na full charge na siya or puno na yung natin, battery. So, sinet ko lang siya sa 14.4. Pwede nyo rin yung gawing 14.6 pag puno na. So, lagay natin sa 14.6 kasi yan yung pinaka, natin, full charge sa lithium batteries natin. Then next, ay yung opposite naman. Ito naman yung low voltage na indicator sa taas. Kung anong voltage na wala na talagang laman yung battery. So, yan yung sagad, 10 volts.
Okay, next. Yun, tapos na. Bumalik na siya sa dating setup niya. At kung i-activate mo yan, ay ilolong press mo lang dito sa right para bumalik siya sa main standby frame niya. So, let's do that. Okay. Yan, 13 point, yan, something. At makikita niyo dyan ay magcha-charge na yan. Yan. Yung arrow niya na may panel, magcha-charge na siya ulit papunta sa ating battery. So, dito, sa standby frame, ang palaging nakalagay ko dito is nilalagay ko siya sa amps kasi yung voltage given na yan, yung voltage ng panel. Pero yung pinapasok talaga sa ating battery, yan, 35.9 volts. Dito, dyan ako palaging tumitingin sa amps niya or amperes niya. Yan yung amperahe ng solar panel natin na pinapasok sa ating batteries. Palaging nakalagay yan sa, ang ginagawa ko, ang standby frame niya ay yung sa amps. Kasi dyan ako natingin, pag bumaba yan, ibig sabihin ay makulimlim na yung panahon at mahina na yung charging. At pag umakyat naman yan ng 30 volts or something above, ibig sabihin mainit yung panahon at maganda yung charging natin. So ganun po yan. Kaya malimit, kahit dito sa isa, kita ko sa inyo. Yan. Naka-amps din niya, nakalagay din sa amps yan. Makikita niya. 15.6 amps. Yan yung binibigay ng charging ng solar panel natin. By the way, ang ano nito, ang panel na gamit ko dito ay yung yung 320 watts na panel. Yan. So, as of now, anong oras na? Alas 10. So, yan yung amps na binibigay ng panel natin sa ating battery. Na pinapasok ng charge controller natin dito. Dito sa ating cylindrical cells. Yan. Yan. So, puno na rin to, 13.4. Yung 13.4 ay konti na lang, puno na talaga yan. So, yan naman. Ito yung ginagamit ko sa ating mga 12 volts na appliances. Electric fan, ilaw, so meron siyang fuse box dito sa gilid para safe tayo. Yan, 12 volts yan na fuse box. Para dapat palaging safe, kaya kahit konting mga trip off or magdikitan yung mga wire ay mag-automatic, magka-cut off yung mga fuses natin dyan. Para safe yung ating mga appliances, yung ating mga wires. At syempre, safe tayo, iwas tayo sa sunog. Mahirap na. So, ganun lang po yung ating sa 40 amps na ating charge controller. So, maganda yung charging natin ngayon, 26. Tama lang yan, very efficient yan. Okay. So, ito naman yung ating 60 amps. Nasa 29. So, yan. Mamaya akit yan pag medyo inabot na yung mga 11 o'clock in the morning, tataas yan. So, ganun lang po. At maraming salamat sa inyong lahat. Sana ay nakatulong sa inyo. Karoon kayo ng idea kung paano ang pag-set up ng ating mga charge controllers. So, thank you very much. And till next time, God bless. Keep safe. Bye. Tayo nagbabalik. Welcome back. Very thankful tayo Lord dahil all set up natin sa ating tool shed. God bless everyone. Keep safe.